This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Po sa Buong Pilipinas, 5 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Got the reports that in Cebu, the tent cities are starting to go up. Okay. With the help of Dick Gordon and the Red Cross. Okay. They've been very, very, very helpful. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalingang Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas. Ngayong pong ika-16 ng buwan ng Nobyembre, ikatlong linggo na ba tayo? O ikalawa ng linggo ng buwan ng Nobyembre. At sabi nga nila, 39 days to go before Christmas at malapit na. Kamusta po ang bawat isa sa inyo? Ngayong hapong ito, inaanyayahan namin kayong subaybayan ng ating programa hanggang alas 4 po tayo ng hapon. At syempre, nais nating pasalamatan ang lahat ng bumubuo ng ating programa mula sa ating sa Presidential Communication Office, si Secretary Dave Gomez, at sa Presidential Broadcasting Service, ating Director Fernando Sanga, si Sir Dindo, at ang ating Station Manager, Sir Alan Alyanige, kasama yan ng iba pang kasama natin si Sir Ray Sampang, Sir Oli Lopez at si Ma'am Joy Timidan at si Ma'am May at nandiyan din po si Ma'am Tess Ramirez. Okay? At syempre sa atin sa Philippine Red Cross, ang ating chairman yung CEO Richard J. Gordon, kasama po yan ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang at iba pang Board of Governors at ang ating mga chapter administrators natin nationwide at may isandang chapters natin yan nationwide kasama ng kanilang mga Board of Directors, Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay, hindi na natin patatagalin pa. Medyo maraming nangyari po ngayong linggong ito ha. May mga bagyo, may mga at kasalukuyang may mga nagaganap na nangyayari dyan sa atin sa labas. At syempre dito sa Philippine Red Cross, meron din po tayong ilang mga biglaang nangyari. At bago ang lahat, makakasama natin via Zoom ang ating lagi kasama, Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po, Gob. Magandang hapon, pero wala pa akong picture. So, inaayos pa. Pero gusto kong basahin muna yung message na ito. This season, let us reflect on the beauty and majesty of our earth. May we open our hearts to the call for a universal communion with all of creation and embrace our guardianship of nature. I pray that each of us, in our own small ways, answers the call to care for our only home and to preserve this unique gift, a manifestation. Gob, nawala yata si Gob. Gob Cora. Anyway, si Gob Cora mukhang nawala. Gob, pwede bang mag-join na lang po kayo ulit sa ating Zoom? Okay. At syempre, napaka-special lang ating talakayan ngayong hapong ito sapagkat bibigyan natin ang ating naging operasyon nitong sa Super Bagyong 1. At syempre, meron tayong dalawang
guest mula sa Catanduanes chapter at meron din po tayong guest na search delegate po sila ng International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Pero bago lahat, unahin muna natin. Nandiyan na ba si Gob Cora? Gob Cora? Yes. Apo. I hope you can hear. Sign in to see Sandali profile sa baba. Naka-mute po daw kayo kanina kaya nawala po kayo. Minute. Oo. Tingnan natin kung okay na. Okay. Wala, hindi makalabas eh. Hindi bali na. Bahala ka na lang, Edison. Wala akong picture, I don't know why. Baka dito sa picture dito. Baka hindi nakalabas. Pero sa pansamantala, Gob Cora, dyan lang po kayo habang inaayos natin sige, ng inyong audio. nyo lang. At welcome na po natin yung mga bisita natin, Gob Cora. Go ahead. Apo. We can mention our guests are Ellie Van Baron, Search Delegate from IFRC, Ms. Dining Tantri Samiyarsi, Search Delegate from WASH IFRC in Cebu. We can... At kasama rin natin, Gob Cora, mula sa Catanduanes chapter. Yes, Si Sir Raymond Reginaldo at ang kanyang volunteer na si... Ayun. Hansen Lay, Tagla ba? Okay. Tatak. Hindi ako makakuha ng picture eh. Apo. Sige, we'll go ahead. Maybe we can ask Ellie Van Baron. Hi, Ma'am Ellie. Hi, Ma'am Ellie. Are you there? Wala din picture eh. Good afternoon. Naka-mute? Are you in mute? Okay. Unahin muna natin si Sir Raymond. Sir Raymond, good afternoon. Raymond Reynaldo. Hello, Sir Edison. Magandang hapon. Catanduanes. So, Ayan. Sige, simulan natin. Bumati ka muna, Raymond. Hello, magandang hapon po, Gob Cora. Sir Edison, magandang hapon and sa lahat pong nanonood ngayon. Okay. May unang tanong, bago pa dumating ang mga Super Typhoon 1, paano naghanda ang Philippine Red Cross sa Catanduanes? At paano nagmobilisa ang mga volunteers ng PRC? Go ahead, Raymond. Ayan po, okay po, Gob Cora. Before po dumating yung bagyo, si Uwan, actually monitor naman na natin kung yung mga probability kung saan dadaan, possible impact. And upon din sa directive ni Chairman Dick Gordon, nakipagpulong na din tayo, Gob Cora, sa national through the Disaster Management Services kung ano po ba mga pwede natin gawin before pa tumama yung bagyo or dumaan. And at the same time, na-activate na din natin yung mga Red Cross 143 na naka-red alert na sa kada barangay. And yun din, nag-ayos na tayo, Gob Cora, ng mga gamit, mga rescue equipment natin. And even nahanda na po natin yung lahat ng mga chapter-based volunteer natin for possible rescue operation. Matapos dumaan ang bagyo sa Catanduanes, ilan ang mga naapektuhan lugar, barangay at pamilya? Ano ang kasalukuyang sitwasyon nila ngayon? At ano ang lugar na matindi ang pinsala sa Catanduanes? Ayun po, Gob Cora. Bali po nung halos yung 11 municipality, meron po tayo, Gob Cora, ng 11 municipality dito sa Catanduanes. Halos lahat talaga is naapektuhan. Lalong-lalo na po yung mga malapit sa ilog kasi binaha, tsaka yung mga malalapit po, Gob Cora, sa dagat kasi pinasok talaga ng mga storm surge. Yun talaga yung mga barangay na medyo naapektuhan. Medyo compared dun sa mga inland barangays na wala naman sa dagat tsaka wala sa ilog, mas nagrabe talaga yung mga coastal barangays and malalapit sa ilog po, Gob Cora. Sige, paano naman kayo nakamobilize ng mga 143 volunteers? Yung Gob Cora, before po yung impact, bago po dumating yung bagyo natin, kausap na din natin yung mga Red Cross 143. Kumbaga sila guys nagbibigay na po sa atin ng mga information bago pa dumating.
And yun, nagkataon na nawala na yung iba ng signal kasi naapektuhan na nung bagyo. At least meron na po tayo, Gubkora, ng mga idea kung ano na ang mga nangyayari prior pa nung impact dun sa barangay. And agad naman tayo, Gubkora, nagpadala ng mga motorcycle na volunteers natin na nag-assess para tingnan agad-agad yung mga lugar na pwedeng mapuntahan na naapektuhan. Sa kasalukuyan, ano-ano ang mga nahatid na tulong ng Philippine Red Cross sa Catanduanes? Sa ngayon, Gubkora, meron po tayong meron tayong water tanker, yung pinadala din po ni Chairman. Nagbibigay na po tayo ng malinis na tubig ngayon sa mga barabarangay. And meron din tayong hot meals, kasama na doon nagbibigay tayo ng pagkain sa mga community. Kasama na po doon yung mga health caravan. Nagbibigay tayo ng mga gamot, katuwang natin ang mga LGU, mga RHU. Tapos meron din tayong ginagawa ngayon, Gubkora, ng child-friendly space. Kumbaga, psychological support din dun, lalo na sa mga bata. Sa ngayon ba, ano-ano mga pangunahing pangangailangan pa ng mga taong naapektuhan ng Super Bagyo Uwan sa kasalukuyan? Immediately, kailangan talaga, Gubkora, is yung mga temporary na mga shelter o maliban sa pagkain o alis yung iba talaga nawala ng gamit o yung mga gamit sa kusina, kitchen sets, yung hygiene kits, tsaka ang tawag doon sleeping kits. Mostly yun naman, Gubkora, po yung kailangan nila sa ngayon. So siguro ang tanong, saan mga lugar nakapokus ang tulong ngayon ng Philippine Red Cross para sa Super Bagyong Uwan? Actually sa ngayon, Gubkora, may naka-schedule naman yung mga natin, yung mga labas natin sa ngayon, yung response natin. As of now, today, nasa San Miguel po tayo, nasa munisipyo ng San Miguel. And by tomorrow and by next week, doon naman po tayo sa North, Caramoran, Pandan, and Bigapayo, Bagamanok area. Walang picture si Hansel D. Tatak, PRC Catanduanes Chapter Volunteer deployed during Typhoon 1. Pero kung pwede siyang sumagot, kasi ako wala din akong picture, siguro ano ang mga natutunan ninyo sa naging responde ninyo sa Super Bagyong Uwan? At paano kayo naghahanda ng inyong chapter kung sakali may bagyong muli o posibleng disaster pa na maaaring dumating? Raymond? Andyan ba yung volunteer mo, sir? Nag-join ba siya o naka-mute? Sir Raymond? Kasama po natin Sir Edison. Oo. Pakisabi, pa-mute o tsaka magpakita siya ng video niya para makita po natin siya. Si ano ba siya? Si Raymond? Hindi, yung ahead, ating Raymond. kasamang volunteer. Okay? Raymond. Yan, go ahead. Hansel Lay Tatak. Siguro, what can you say about the volunteers of the Philippine Red Cross? Kumusta yung mga volunteers niyo? Go ahead. Good afternoon po, ma'am. Sa mga volunteers po, ma'am, okay naman po tayo, ma'am, base po. Halos po yung mga volunteers po natin is namomobilize din po natin, ma'am. And then, yung iba po is, yung mga wala pa pong pasok, is, yun po, nagvo-volunteer din po sila. So, what can you say about the volunteers of Philippine Red Cross? What names do you remember as your friend here in the Philippine Red Cross? Anong mga pangalan nila? Natatandaan mo ba? Yes po, ma'am. Sa mga names po, makakasama po natin dito, ma'am, sa Red Crosses. And po, so sa mga volunteer din po, andito na po yung mga support po natin about po dun sa mga movement, which is po makakasama po natin sa operation. Yan po Marcos Buso, ganyan po. Siguro, pwede bang magpakilala ang mga volunteer? Nakalagay dito, Raymond. Meron bang si Raymond may picture? Meron po siya na... Go ahead, Raymond. Si Raymond na pala yan.
Yes, Gob, go ahead. kasamalan po natin ngayon, Gob, si Hansen Lay. Okay. Yes. Pwedeng ma-interview? Yes, siya po yung sumasagot kanina, Gob Cora. Ito si Hansen Sarah. Lay? Opo, sumasagot siya. Siya po sige. yung sumagot kanina. Siguro, Oo. Gob, tanungin na natin yung mga taga-IFRC. Let's ask the questions. Sige, kung Sir pwede Raymond, na. sandali lang po Sila, ano naman, yung mga Si taga-IFRC. Ellie Van Baron. Hi, Ma'am Ellie. Are you there? Ma'am Ellie Van Baron. Are you in? Please unmute your cell phone or your computer. Okay. Wala pa daw po sila. Siguro continue na lang po natin muna yung ating talakayan. Continue na lang kay Raymond. Andiyan na si Raymond. Raymond. Hindi. Yes, Gob. Dito pa po, Gob. Go ahead. So siguro, ang unang tanong natin ano ang hindi mo makakalimutang experience being sa mga volunteers nyo ng Philippine Red Cross? Go ahead. Anong karanasan nyo na hindi nyo makakalimutan? Sa Typhoon na 1, Gob Cora, bali, alos based on my experience, ito yung pinaka malaking tubig na dala talaga compared dun sa mga previous na mga typhoons na tumama sa atin. And for history din, mostly kasi pag may typhoon na tumatama dito sa atin sa Catanduanes, kung south ang tatamaan or either north, ngayon halos buong isla talaga is affected. Yun din yung pinagkaiba ngayon, Gob. Okay. Kasi ang palagi natin tinatanong sa mga volunteers mo, anong mga natutunan bilang isang volunteer ng Philippine Red Cross? Yung mga nakasama mo, nakatulong mo. Excuse me. Actually, Gob, nagpapasalamat din tayo, Gob, sa ating mga volunteers na willing din talagang magbigay ng oras, lalo na sa panahon na kailangan natin sila na para tulungan ng ating mga community lalo na ngayong bagyo. Nung Gob, yung mga volunteer natin na naka-standby for you and fans during Typhoon 1, ang mabas na po sa Dadok ay Gob. Ang una nilang inayos, Gob, yung yung way ng papasok ng provincial hospital. Nagtanggal sila ng mga debris kasi pinaka-vital, expected na baka may mga casualties or pasyente na dadalhin sa provincial hospital. Yun muna, Gob, yung inuna ng mga volunteers natin na maayos, maklear yung daan. Tapos, tsaka na sila nagbarabarangay na, Gob. Siguro, ano-ano naman natutunan ninyo sa naging responde ninyo sa super bagyong Juan at paano naman kayo naghahanda sa inyong chapter kung sakaling may bagyong muli o posibleng disaster pa na maaaring dumating? Yung paghahanda na kailangan nyo gawin. Yun, Gob. Bali, sa ngayon, Gob, may mga naka-ready naman tayong mga equipment and mga volunteers natin naka-standby naman. Anytime na patawag po natin, Gob, pag may mga disaster, pumupunta naman sila. And continuous pa din, Gob, yung natin, communication with the Red Cross 140 sa mga barangays din. Para at least makakapag-feed pa din sila ng information pag once na may mga nangangailangan ng tulong. Andito na sa Hanselay Tatak. Pwede bang ma-interview si Hanselay? Kasi tungkol sa pagiging volunteer. Yes po, ma'am. Na-interview na po natin siya kanina, ma'am. Opo. Oo. Sige, tanong natin sa kanya, no? Ano-ano ang mga natutunan ninyo sa naging responde ninyo sa super bagyong Juan? Go ahead. Bali po, ma'am, yung mga natutunan po namin is yun po. Yung mga natutunan po namin po during the response is yun po talaga is yung being ma'am, resilient, and then talaga pong sama-sama po kami, and then we have one decision pagdating po sa response, and always po observe the safety ng kasama po namin mga volunteer.
Saang mga lugar naman nakapokus ang tulong ngayon ng Philippine Red Cross para sa sa nangyaring Super Bagyong Juan sa Ah, kasalukuyan? ngayon po ma'am, based din po dun sa aming pong napuntahan to ano po, from the Ardana po ma'am. Napuntahan po namin si Karamuran, ah, Pandan, Bagamanok, Biga po. So ngayon po, same din po yung sinabi po ni Sir Emon kung saan po yung reported po namin. Din doon po ipinapadala po yung mga tulong po natin from the Red Cross. Paano ninyo na-mobilize ang mga 143 volunteers ninyo? Sa mga Hansel, 143 volunteers po natin ma'am, prior pa po yung disaster ma'am is tumawag na po tayo ma'am doon po sa mga RC 143 volunteers po natin, and then inorient naman na po natin kung ano po yung mga kailangan po nilang gawin, and then yun po, before po wala ng signal ma'am, nakapag-send naman po sila from time to time, and then laman din po natin kung ano po ba yung impact sa kanila nung Typhoon Uwan po. ano-ano naman ang naging challenges ninyo sa pagresponde sa Super Bagyong Juan? Kasi miski ready kayo, pero ang problema ay hindi marating ang mga lugar. Di ba challenge din yun, Hansel? Yes po ma'am, naging challenges po namin doon ma'am is yun nga po yung mga daan po is yung mga landslides po, and then yung iba naman po kasi ma'am, talaga pong pinush po natin na mapuntahan po yung mga municipality para po makita po natin ma'am kung ano po yung mga basic needs or ano po yung mga kailangan po ng mga kababayan po natin doon sa my northern area po. Hmm. Na-mention mo northern areas. Saang mga lugar naman nakapokus ang tulong ngayon ng Philippine Red Cross para sa Super Bagyong Juan? Kasi sabi mo Ah, may mga lugar na hindi marating, di ba? yes po ma'am. So bali po ngayon ma'am is passable naman na po lahat ma'am na municipality. And then ngayon po is ngayong araw nasa San Miguel po ma'am. Sama po natin yung sa WASH po, and then yung sa Health Caravan po, yung sa CFS. Bali po by next week, so mag-start po tayo from the Karamuran, going po ng Pandan, and then Bagamanok, tapos po going na din po ang Vigan and Higmoto. Dalawang question pa, no? Ano ang mga hindi mo malilimutan na experience bilang isang volunteer ng Philippine Red Cross at paano mo may apply ang mga natutunan mo sa eskwelahan sa Ah, volunteer sa Red yan Cross? po. So yung ano ma'am, sa tawag na to po, sa experience, and then yung ano po, is from ano po ma'am, way back Typhoon Rolly po, yun po talaga ma'am yung experience po namin na from the scratch po na from preparedness to response to recovery po, is yun po yung mga natutunan namin na hanggang ngayon po is yun po yung kumbaga inaano po namin yun, tinitingnan na ano po na mabawas po yung mga lapses namin nung Typhoon Rolly. So ngayon pong Typhoon Uwan is ginagawa po namin yung best po namin para po makatulong po sa ibang mga tao. Okay. Mag-gap muna tayo, Edison. Pag meron kang mga ibabalita, go ahead. Edison? Hello Gob, hinga na po natin ng mga pinal na mensahe itong mga guest natin, at yung ating mga kasama ay sa IFRC ay nasa kabilang Zoom. Papa-joinin na lang natin Gob Cora, at Okay. hinga na natin ng Go pinal na ahead. mensahe ito Final sila. words na tayo Apo, kay Raymond Reginaldo. Raymond at tapos kay Hansen Lay. Final words na, Raymond. Yan, Gob, salamat po Gob sa pag-imbita, Sir Edison. And sa lahat naman po na gustong tumulong po sa Philippine Red Cross, bukas naman po ang Philippine Red Cross sa lahat ng tulong na pwede niyo pong maibigay para po sa ating mga nasalanta ng Typhoon Uwan dito sa Catanduanes. Yun po, Gob, salamat po, maraming salamat Sir Edison, thank you po. Sige. Hansen Lay, ko naman, final words. Yan po. So maraming salamat po, Gov, and then Sir Edison po. Kami po as a volunteer is nandito po kami para po tumulong, para po
maibigay po natin sa mga kababayan po natin yung mga tulong po na pwede po natin maibigay sa kanila. Thank you po. Okay, thank you very much. And now we will invite volunteering at the Philippine Red Cross with two delegates, Ellie Van Baron, Yes. search delegate from IFRC. They're and not then yet in the Miss they're not yet in the Zoom, ma'am. Samiyak Yarsi, search delegate for WASH IFRC in Cebu. May we have them now? Okay. Ma'am, wala pa sila sa Zoom, ma'am. Pero magti-commercial break muna po tayo at magbibigay daan po tayo sa mga nangyayari sa atin sa paligid. At meron tayong Sitner report sa Quirino Grandstand. At ang report ay hahatid sa atin ni Quincy Kahilig. Radyo Pilipinas report. Yes, magandang hapon at ito nga ang ating situation report dito sa Luneta, dito sa Quirino Grandstand ay patuloy na nagdadagsaan ng mga tao na lalahok sa Rally for Transparency and for a Better Democracy ng Iglesia ni Cristo. Batay nga sa impormasyon na ibinigay ni Police Major Philip Ines ng Manila Police District ay pumalo na sa mahigit 45,000 ang crowd estimate dito sa Quirino Grandstand at nakikita nga natin patuloy pa ang pagdating dito ng mga tao dahil nagsimula na nga ang call-in time para sa sa programa, sa opisyal na programa na magsisimula mamayang alas 4. Gayunman patuloy ang naka-alerto ang mga kapulisan dito, gayon din ang nakita natin ang ilang mga kaway ng Philippine Coast Guard na nagbabantay sa ating mga kababayan upang masiguro ang kanilang kaligtasan dito sa nagaganap na rally kontra sa katiwalian. At sa batay nga sa datos ng PNP, meron nang naitalang isang nagkaroon ng gastrointestinal bleeding na sibilyan na agad namang dinala sa Manila Med. At gayon din, meron din isang kawani ng isang pulis na nagkaroon ng skin rashes. At yun nga sa kasalukuyan ng sitwasyon dito, bukod sa patuloy na pagdating ng mga tao, ay mayroon ng sinasagawang programa, munting programa kung saan mayroong konting kantahan habang tinitipon ang mga sasali sa mapayapang rally na ito na simula ngayong linggo at magtatapos sa Martes. Yan muna ang ating update mula dito sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila. Quincy Kahilig para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat Sir Quincy Kahilig at sa iba pang mga balita, ilang nakilahok sa pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand, nagtayo na ng tent para sa 3 araw na peaceful rally ng INC. Ang balitang iyan ay hatid ni DK Sarate. Magandang hapon, Sir DK. Radyo Pilipinas report. Dito sa paligid ng Quirino Grandstand, inikot nga natin, doon sa may mga damuhan, sa may Luneta Park, may mga nakita na tayo, mga nagtent na doon, may mga nagtayo na rin doon. Hanggang dito yan sa may kalsada, sa may Ross Boulevard, kanto ng Katikbak Drive. Pero itong Ross Boulevard, magkabilang linya yan, sarado na kasi to hanggang makarating ka sa Anda Circle. May mga sasakyan nakapark dito at maraming tent na itinayo na, kumbaga nag-camping na. Kaya paano ba naman kasi tatagal to ng 3 araw itong peaceful rally ng INC mula ngayong araw ng linggo hanggang Martes, November 16 hanggang November 18. So may mga nakita rin tayo dito na mga yung duyan ba? Ayan, kasi may mga puno rito tinalian na nila yan, tapos may mga nakaduyan na rito, nagre-relax. At ngayon may araw yung lagay ng panahon, matindi yung sikat ng araw. Pero kanina umulan kaya medyo pahirapan para sa mga dumalo rito yung pagsilong. Kaya talagang nagtayo na sila ng kanilang mga tent. Yung iba naman may mga sasakyan, kung tawagan ay campers van. Ayan, yung mga sasakyan nila, pag may hinagtak ka, automatic magkakabubong na sa tagiliran, parang pwede ka na rin talaga mag-camping. At bukod dyan, actually ito, may katabi akong 2 miyembro ng INC, kumakain sila habang iniintay yung formal na programa mamayang alas 4 ng hapon. At masarap yung kanilang kinakain dito, adobo, pagkain Pinoy, at syempre kanin, yung kanilang baon. So yung sitwasyon dito, yung papasok dito kanina, nahirapan tayo dahil mabigat yung daloy ng trapiko, pero pag nakapasok ka naman doon sa mga isinarang kalsada na, nagsilbi na itong parking space at saka kung saan mananatili talaga yung mga nakilahok dito sa peaceful rally ng INC. Ulitin natin, tatagal to ng 3 araw, wala ngayong linggo hanggang araw ng Martes.
mula rito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat, Sir DK Sarate. At pakinggan muna natin ang tinig ng bayan sa tanong na, tiwala ba kayo sa pangako ng Pangulo na makukulong ang mga nasa likod ng anomalya sa flood control projects? Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Inihayag ni Faisal Antag, Barangay Chairman ng Pasyagan, Bungaw, Tawi-Tawi, na siya ay naniniwala sa pangako ng ating mahal na Pangulo na makukulong ang sinumang sangkot sa maanumalyang flood control projects bago ang Pasko. Ako po si Faisal Antag, isang Barangay Chairman ng Pasyagan, Bungaw, Tawi-Tawi. Ako po ay naniniwala na may maipapakulong ang ating mahal na Pangulo, Presidente Bongbong Marcos, sa mga gumagawa ng mga anomalyang flood control bago magpasko. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay ex. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang kalipunan ng mga balitang Red Cross. Ako si Benj Pagya para sa PRC News Flash. Philippine Red Cross, patuloy na nagmamatyag at nagbibigay tulong sa gitna ng operasyon para sa Bagyong Uwan. Tuloy-tuloy pa rin ang paglilingkod ng Philippine Red Cross sa pagbibigay ng tulong at suporta sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Uwan. Kasalukuyan itong naglulunsad ng iba't ibang serbisyo katulad ng emergency medical care, pamamahagi ng hot meals at tubig, at paghahandog ng mga disaster response and recovery operations sa mga apektadong lugar lalo na sa Northern and Central Luzon at Bicol Region. Kaninang alas 8 ng umaga, tinatayang 46 first aid stations na ang nailunsad ng safety services ng PRC sa mga apektadong lalawigan. 692 na katao ang nasuri ang vital signs para sa blood pressure monitoring, habang 21 na sugatang pasyente ang agarang nabigyan ng lunas. 4 na pasyente rin ang naipadala sa ospital at nakapag-deploy ng 8 ambulansya para sa medical transport at rescue operations. 247 na individual naman ang natulungan ng emergency response units sa Batangas at Negros Occidental sa paglikas mula sa mga mapanganib na lugar patungo sa ligtas na evacuation centers. Ito rin ay nanguna sa clearing operations na inilunsad sa Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. Namahagi naman ang Disaster Management Services ng 65 shelter strengthening kit sa Isabela at Quirino at tumulong sa paghahanda at paglikas sa Olongapo, Aurora, Masbate, Abra, Cagayan at Kalinga. Ayon sa ulat ng Operation Center ng Philippine Red Cross, namahagi rin ang DMS ng mga food ration sa Tarlac.
Bukod pa rito ay nagsagawa rin ng DMS ng 22 Rapid Damage Assessment and Needs Analysis sa mga lugar tulad ng Camarines Sur at Catanduanes. Samantala, nanguna naman ang welfare services sa pag-iistasyon ng 41 welfare desks sa mga evacuation center kung saan 1,234 na katao ang nabigyan ng psychological first aid. 2,700 na bata naman ang natulungan sa mga inilunsad na child-friendly spaces. Nakapamahagi din ng 24,124 hot meals ang Philippine Red Cross sa tulong ng 21 food trucks. Bukod pa rito ay 2,399 na balot ng loaf breads din ang naibigay sa mga nasalanta. Bilang parte ng health services, 7 doctors at 31 nurses naman ang nakapagsagawa ng 284 medical consultations at namahagi ng mga pangunahing gamot. Nagsagawa rin ng health teams ng mga disease prevention sessions para sa 6,388 na katao sa iba't ibang lalawigan. Bilang pag-iwas sa leptospirosis, 1,248 na individual naman mula sa Tarlac, Catanduanes, Camarines Sur at Valenzuela ang nabigyan ng doxycycline prophylaxis. Nakapamahagi din ang PRC ng 1,613 face masks sa iba't ibang mga apektadong lalawigan. Ang Water Sanitation and Hygiene o WASH naman ay namahagi ng 754 bottled waters at 300 hygiene kits. Nagsagawa rin ito ng hygiene promotion activities na nilahukan ng 1,915 na katao. Sinimulan na rin ng WASH unit ang pamamahagi ng tubig para sa mga nasalantang lugar. Tinatayang 223 blood units naman ang naibahagi ng Philippine Red Cross sa La Union, Quirino, Cagayan at Nueva Vizcaya bilang karagdagang supply ng dugo. Sa kabuuan ay 949 volunteers ang naipakilos ng PRC upang suportahan ang mga nagpapatuloy na operasyon para sa Bagyong Uwan. Patuloy din ang maayos na komunikasyon sa pagitan ng mga PRC chapters gamit ang 18 radio units na gumagana kahit walang Wi-Fi o data, katuwang ang mga satellite phones at Starlink units upang masiguro ang koordinasyon lalo na sa mga liblib na lugar. Habang nagpapatuloy ang operasyon, binabantayan ng Philippine Red Cross ang mga posibleng pag-apon ng mga ilog at pinsala sa mga tirahan, partikular sa mga baybaying komunidad. Pinaalalahanan ni PRC Chairman at CEO Richard J. Gordon ang lahat na bagamat tumabas na si Bagyong Uwan sa Philippine Area of Responsibility, marami pa ring gawain ang kailangang tapusin. Kung kaya't patuloy pa rin ang mga operasyon ng Philippine Red Cross para matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Patuloy na nananawagan ng Philippine Red Cross sa mga may mabuting kalooban na tumulong sa ating mga kababayang matinding naapektuhan ng sunod-sunod na kalamidad. Para sa mga nagnanais magpaabot ng tulong, tumawag lamang sa PRC Hotline 143 o bisitahin ang website ng Philippine Red Cross. Maaari ding magpadala ng mensahe sa official Facebook page ng Philippine Red Cross. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Abangan ang mga news updates dito sa PRC News Flash. Ako si Benj Pagya. Gov Cora, kasama na po natin yung mga dalawang taga-IFRC. We are joining by these two people from Search Delegate from IFRC, Gov Cora. Yes, we want to welcome Ellie Van Baron and Ms. Dining Tantri Samiyarsi, Search Delegate for WASH IFRC in Cebu. Let's begin with Ellie Van Baron. Go ahead. Please greet our watchers on volunteering at Philippine Red Cross. Welcome. Maybe we can begin by telling us short background information from you, Ellie. Sure. Hi, everyone. My name is Ellie Van Baron. I am a communications coordinator with IFRC as part of the earthquake and typhoon response. So I have been a journalist and communications professional for the past 25 years, and the past 10 years I've been working in humanitarian work and international development, so with the UN and Red Cross. So How long have you stayed in the Philippines? So I've only been here for 2 weeks, but I'm here for 3 months altogether. But I'm not here as a volunteer. It's part of the surge roster for IFRC, which is a list of people with expertise that can help if needed to support for disaster response, so we can come at a moment's notice to help. But maybe the people watching are interested when you started to be a Red Crosser. Well, I've done it in 2 bits. So I was with Red Cross, New Zealand Red Cross, which is where I'm from, New Zealand. And then for IFRC, that was from 2017 to 2021. And then I had a break, and now I'm back. So it's a bit of both. So what are the challenges now that you encountered since you got back?
I think, well, this is my first time in the Philippines. And because this is a response that's for 3 different disasters, so the earthquake and then 2 typhoons, and across a very large area. So I think the big challenges for us are being able to get to all the right areas and talk to all the right people to make sure we have a really clear idea of what's going on and what's needed so that the response and recovery can be as targeted and effective as possible. So I think that's the biggest challenge is how diverse and how many areas are affected. So I guess I will ask you, what best words can you describe the Philippine Red Cross? Well, I've just been in Cebu for the past week, and I've spent a lot of time with the Cebu City chapter and the Bogo City chapter. And I've been amazed at how dedicated and motivated everyone is, the amount of time that everyone does to support their community, regardless of the fact that they've all been affected as well by these disasters. That's incredibly impressive. And a lot of the time it's done with a smile. And that's really amazing to me. And it's very inspiring. I moved to Miss Samiyarsi, Search Delegate for WASH IFRC in Cebu. Can you tell us also about your background and what assignment do you have with the IFRC and PRC? Go ahead. Hello, everyone. Yes, I'm Indonesian. My name is Dining. So, yeah, my education background is in civil engineering. And I have almost 3 decades of working experience in water, sanitation, hygiene, and construction. So, yes, it's a lot of time, 3 decades. So, I'm old. So, yeah. And I have also experience in the project and program management, mostly, yes, within Red Cross, but I also work with NGOs as well as UN system. Yeah. So I have been working around, I think, in 11 countries, also in disaster sometimes, and sometimes other in the development, sometimes other in the conflict situation with the ICS, International Community. Well, I guess the next question would be, what are the challenges that you encountered in your assignment? Not particularly the Philippines only. Philippines, yeah. Similarly to what Ellie said, yeah, the geographical areas to cover is in short period, because I've been here only 2 weeks. So it is so wide. So we are only in Cebu, but even in Cebu, we also have lots of municipalities and barangays to cover. And in personal note, I think, yeah, within 2 weeks, in 4 cities like Manila, Cebu, San Remigio, and then Cebu again. So it's challenging for me now because I really hate baking. But I don't need to ask you the challenges, no. But what can you say about the volunteers of the Philippine Red Cross? Oh, I'm really happy to meet them and also working with them. And I really appreciate they have amazing large network around the Philippines. I think in every they have volunteers in even maybe in barangay, from young to senior citizen, and then all kind of skills, driver and everything, and then the hard worker and committed people, and always in a good spirit, although their families or themselves are badly affected. So yes, amazing, and I'm proud to be one team with them. I am sure we will also share the same thought about Indonesian delegates, or other people from Indonesia. But I want to go back to Ellie Van Baron. Just maybe best words that can you describe the Philippine Red Cross? And we'll ask the same question to Samiyarsi. Go ahead, Ellie. Well, like I said, it's inspiring. And I would like to shout out to a few of the volunteers that I interviewed and spent some time with in the past week.
So in Cebu City, there was Mark, Christian, Henry, Princess, William, May, who was actually up in Bogo City helping. And then in Bogo City, there was Margin, Elgin, Maria Noel, and Sai, and plus all the wider team. It's been a real experience to meet everyone. And just like Daning said, I'm very proud to be working alongside them. And I look forward to the rest of the 3 months. And you, Samiarci, what can you say about the Philippine Red Cross? Oh, Philippine Red Cross, the largest humanitarian network in Philippines. Always first, always ready, always there. It's really true. So yes, thank you, Engineer Lester, Engineer Eric, MC, Vince, Jenny, Gilbert, and then of course Gilbert that we did together hygiene promotion, and Marisa, Engineering Journal, Ma'am Farah, Darren, and Karen, Margin, Cyril, Ronnie, Jimboy, and everyone that I'm encountered already within 2 weeks. So yes, looking forward to work with you all up to end of January. My assignment is. Good. Well, we will not take so long. I realize that you have still so much to do, and to find out more about volunteering at the Philippine Red Cross, I would like to thank you for finding the time to be interviewed, and looking forward to seeing you again in future endeavors in our Philippine Red Cross. Thank you very much, one and all. Thank you, Edison. Yes, we get their final message and their some thoughts. Final words. Yes, Ma'am Ellie. Ellie, go ahead. Final words. And words. Samiarci. Go ahead. It's final words. I'm really looking forward to the next 3 months. There's a lot of challenges and there's a lot that needs to be done. But the stories, I'm looking forward to sharing the stories to a big, wide international audience so that everybody knows what PRC is doing and what's needed so that they can support. Thank you. Ms. Samiarci? Yes, final message for PRC. I salute the Philippine Red Cross volunteers and the staff. Please keep growing professionally. Please take enough rest. Be aware of different risks before helping, because you can help other people best when you are healthy and safe. So, and all people, listener, please respect always PRC personnel. They are great people. Thank you. Thank you very much, one and all. Thank and you. For our news, we'd like to give a feedback of our operations center. We have 3 ambulance responses, 2 motorcycle responses. We had patients served today, 301. Served today, 3,372. 24 dialysis treatments today. And overall, total dialysis treatment, 27,333. Active patients, 24. And total beneficiaries in 2025, 93,884. Thank you very much for listening to our program, Kalinga, Hatid ng Red Cross, and looking forward to your taking advantage of our program to watch it every Sunday from 3 to 4 Gob p.m. Cora? Thank you very much, one and all. Gob Cora, before we end our show, our program for this for today, baka meron po kayo mensahe at kung nabalitaan nyo po yung si dalawa. Gob Rosa Si Rosa Rosal Rosal ay pumanaw na Ma'am, yung at 97 years old, and also our former Senate President Ponce Enrile. Both are heroes in our country, and we hope that we can extend our felicitations to them sometime when we are already aware of the details. Thank you very much. Go ahead, Edison. I'm done. Okay, ma'am, your final message, final words, or you have prayer for the nation, ma'am? Well,
I can read a prayer for the nation, as I often do in my radio program. It goes like this. Let me read it. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done, and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. Maraming salamat, Edison. And we Yes. now say goodbye to our listeners, reminding them that our next episode will be next Sunday at 3 o'clock p.m. Okay. Go ahead, Edison. Maraming Final salamat words. po sa mga sumubaybay at nakinig ng ating programa ngayong hapong ito, ika-16 ng buwan ng Nobyembre. At yan na po ang kalingahatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. At susunod na po pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian, kasunod ng programa ni Vance Fernandez. At muli po, nakikiramay po kami sa lahat ng mga pamilya na naiwanan ng ating Governor Rosa Rosal, na isa sa mga naging ehemplo ng Philippine Red Cross. At 6 na minuto bago mag 4:00 ng hapon.